ang all-time heartthrob ng volleyball, the sunshine of Cherry Tigo. Ang dami kinikilig kaya kahit mga ano, no? Oo. Nahihiya ako actually. Hindi ko, Wala pa. Ano nga yung Galing. favorite line ni 3 Coach years. Tay? Kung you want power, I give you power. Ano yun? Ganito siya, ganito siya. Eh! Pag talikod na talaga, Walang arte. Walang preno. Usapang totohanan to. Kasama ang Beast Mode Duo. Abby Maranyo at Camille Cal. Powered by Sports Plus. Easy lang. Welcome sa aming podcast named Beast Mode. Powered by Sports Plus. At kaya siya naging Beast Mode dahil tatalakayin natin ang buhay, ang kwentong buhay ng mga atletang hindi lang Beast Mode sa loob ng court, pero Beast Mode din sa buhay. Lahat ng kanilang mga hugot at kung bakit sila naging Successful volleyball players. And for our first guest, let us all welcome ang all-time heartthrob ng volleyball, Philippine volleyball, Ara Galang. And the sunshine of Cherry Tigo, Pauline Gaston. Yay! Naalala niyo pa yung first time na nagkakilala kayo at ano yung first impression niyo sa bawat isa? last year yun eh. Yeah. Since bago ako sa Cherry noon, si Pongs, syempre siya una nag-approach sa akin. Kasi hindi ako yung tipong tao nag-approach eh. So, nahihiya ako, tansya, syempre. True. Wala akong masyadong kilala sa team nun. Pero siya yung unang nag-approach at ano siya eh, parang Pero lively. sa Cherry kayo nagkakilala or Sa Cherry. magkakilala Hindi na naman kayo? tayo Sana sa iba, pero sa Cherry. sa Cherry. Pangarap Saan ko yung makilala si Ate Ara before. Oh. Yeah, syempre idol ko yan. Ate Ara, red ba yung hair mo nun? Red, di ba? Nung dumating ka agad sa Sa Cherry. Cherry. Yeah, nag-red ako. Yeah. Nak. Sabi ko, tatabi ako dito. Umupo siya dun sa pwesto na walang tao. Hi, ate. Ayun yan. Picture agad kami. Ate, Simple. picture. Pogi kasi ni Ate Ari. Yeah. Pogi talaga. Ano, ako naman kay Pongs. Naalala mo na nagtatraining ako sa Ateneo for the national team? Yeah. 2015. Short hair ka pa. Correct. Yeah. Blondina. Huy! Blondina. Nene days. Yeah. Yes, very nene pa siya noon. Doon kita una nakilala. Tsaka, ang first impression ko sa kanya, madaldal. Madaldal ka talaga, ano? Very, Feeling ko. very active ka. Pero Very mahihain ponggay. Very talaga ponggay ako. na yun. Pero mahihain talaga ako. Parang, Hindi eh, ang memory ko sa'yo, ang ingay mo eh. uunahan Lively. ko na lang. Oo nga, lively. Uunahan ko na lang yung hiya ko. Parang idadadal ko na lang. Tapos mamaya pag uwi ko, tama ba yung mga sinabi ko sa kanila? Ganun. Parang TMI na. Too Oo. much information na. Super happy ako nung pumunta kayo ng Cherry talaga. Okay. Nung lumabas yung release. Sabi ko, ay, kailangan namin ng veteran players from Lasal. Gabi Hindi ko naman na- yung better. Hindi ko na sila makakalaban. Magiging katimate ka na sila. Ano yung feeling na naging katimate mo na kami? Masaya kasi syempre marami akong natututunan sa inyo. Especially like nag-opposite ako. Tapos si Ate Ara nagturo sa akin opposite. Nag-open ako. Tinuturoan niya rin ako ng open. Tapos ngayon middle ako. Tinuturoan mo akong maging middle. Pero outside of volleyball, marami akong makukuha sa inyo. And you know, not just the learnings, also the friendships and the love. Sobrang all around mo ate, no? Pero Ate Ara, ikaw, yun na yung impression mo kay... Ano impression mo kay Ate, Ate Pongs? Oh, yun nga. Lively. Parang ang Yes. daming energy. Yes. Yun nga, medyo nahiya ako kasi ang Kulang ka sa energetic charge, niyang eh, no? lumapit sa akin. Parang, paano ko masusuklian? Paano ako mag-give back yung Paano energy ka na yun? susuklian? Parang hindi ko Suklian mabalik. Ayun, ako, chill lang. So, wala. Ano bang first impression mo sa akin? Mabait. Mabait. Tsaka chill. Parang Oh, mas yun. nagiging chill ako. Imbis na nagiging lively siya, parang, ay, Parang kaya ko no? na walang social battery dito. Parang yung kandila, yung apoy mo, parang nahihipan ni Ate Yeah. Ara. Ang kalma, biglang kumakalma. Imbis na maging Okay. spotlight, magiging mood. Like, mood light. Moodlight na lang. So, nagdidilim. na-mention na nila kanina yung si Pongga, yung energy niya mataas, si Ara, chill.
tingin ko, kasi sa volleyball, pag naglalaro tayo, di ba, full energy, andyan, binibigay mo 100%. Pero ang question na ngayon, sino kayo after volleyball? Yung energy ba, same pa din? Like sa on-court, off-court, ikaw, Pongs, after volleyball, ano mga usual na ginagawa mo, activity mo? Normally, nagpapahinga ako. Pero if marami akong ginagawa, di kailangan papatayin ko yung effort ko sa volleyball. So if may work ako, like analyst, or yung mga pagiging influencer, yun yung parang creative side of my brain. Hindi siya yung parang volleyball na tactical, tapos yung effort, kailangan bodily awareness. Yun parang magkikreate ka lang ng mga anong sasabihin mo sa video or anong klaseng content ilalabas mo. So, siguro pantay, pero mas mas nagbibigay ako ng kung sino man ako sa volleyball. Social, wise, talagang, ka, very sociable, maboka, ganon. Yeah. I try to be as genuine and as authentic wherever I go. Mahirap yung marami kang mask. Paano yan? Kunwari si Ate Ara mo yung makakasalubong mo. Paano ka? Ate Ara! Ganon. Oo, ganun siya. Tama ba ako? Oo, tatalon pa ako. Pero pag di niya ako nakita, mag-iisip ako ng way para gulatin siya. Wow. Ate! Ganon. Pero do you plan yung mga contents mo? Ate? Or kung pagka naisip mo lang, yun na yun? Oh, may content siya ngayon. Anong line ng content mo ngayon? Puro parang advice. Or Oo nga, ang dami mong motivational. advice. Oh, so you really do plan yung mga Yung iba ngayon pinaplano ko kasi baka mawala sa isip ko eh. So nililista ko, okay, may nakita ko na ganon. Or may nangyari in the actual moment, ay na-inspire ako, sige, I'll talk about that. Bigay ka ng isang example. Ano yung recent na ginawa mo na very memorable for you? Yung siguro yung pinaka-trending ngayon, which was like to give it to God. Kasi syempre sa life natin, ang daming comments, ang daming say. And medyo nag-struggle ako doon, especially alam yan ni Ate Abby kasi marami kaming similar problems. And then sinabi ko, ibibigay ko na lang kay God yun kasi may mga things na we can't control. Correct. Like bashing, comments, or people who don't like us, yung mga trolls. True. Kasi we can't please everyone. So yun, parang grabe, ang daming nakaka-relate doon. Tapos yung mga comments, magkikwento sila na about mga coworker nila or yung mga best friends sila, binabackstab sila, ginaganon sila. So, nakaka-relate ka ba? Spicy. Diba? Spicy. I think lahat naman tayo. Bukod sa friend, minsan pamilya din talaga eh. Yeah. Totoo yan. Pero It's just tama nga yung sabi mo na, kumbaga, in other words, in other terms, as what they say, parang let it go and let God. Correct. Diba? Gondo. Huwag natin kalimutan si Ara. Sino ka after volleyball? Kala mo nakalimutan na Bukod kita sa dyan. natutulog. Seriously lang talaga. Akala siguro viewer lang siya dito. Uy, Oo, Ate Ara. Oo nga, dami Guess ko ka dito. natutunan kay Parang Pongs eh. kailangan mo na ng kumot. Parang hindi ko kaya sabi yung... lang ito, Very nervous. nag-enjoy lang siya manood. Again, hindi Very ko nakikinig. Dami ko kasi naririnig. Sa akin kasi wala kayong makukuha. Ay, hindi yan totoo. Oo nga, after Oo nga. volleyball, ay, ito, After After training, training. sa volleyball. Ang bukod sa Matutulog na. parts ng motor, Te Ara, ano uy, po yun? hindi. Hindi ako yun, ikaw yun. Kung hindi extra workout, ako tutulog lang talaga, pahinga. Tsaka, And Scrabble. Scrabble! Yes! Scrabble, ang dami kong Tinatawanan kalaro ko siya. online. Oh my God. Sabi ko, anak-anak lang yung mga nilalaro mo. Sobrang old school na niyan. Oo nga, yun. Eh, sabi niya, maaga na daw siyang tumatanda. Kaya Parang movie. problemado ka pa dun. Oo nga eh. Wala, yun lang PS talaga. Wala PS, di ka na naglalaro. Hindi gaano. Kapag trip ko lang. Ganon. So yun yung buhay mo outside the volleyball. Yun lang talaga. Tsaka kaya niyang manood ng series ng isang buong araw lang, guys. Oh, Totoo yeah. yan. Kaya Tatapusin ko niya kasing hindi umalis eh. kahit 5 seasons pa yan. Oo, Kaya kung ubusin hindi niya. umalis ng bahay. Stay Ito lang in lang kasi, talaga. pagka rest day, doon ako parang, rest day eh. Yun nga. Ako Sana din. nasa bahay lang tayo siya kasi rest day, kaladkad dito, kaladkad Ay, dyan. grabe naman siya sa kaladkad. Hindi mo sa Paano kita kaladkad. kinakaladkad? Charot. Pero yung alam mo yung daming gagawin. Oo, nangihina siya sa akin. Parang,
Sunday ngayon. Bakit tayo may gagawin? Who works on a Sunday? Even God rests on a Eh, ako, Sunday. Nakaplano na lahat. Ito gagawin natin. Punta tayo sa ganito, ganyan. Kayo ba? Ganun ba din kayo? Normally, gusto ko may plano talaga. Yeah, di ba? Maayos. Ako din, pero minsan kasi, parang mas maganda rin yung spontaneous eh. Yeah. Lalo na sa schedule natin, naman Sa kanya hindi ako very spontaneous. Hindi Pagpahinga, naman. pahinga. Okay naman ako spontaneous. Pero kasi every Sunday, may gagawin. Yung sponti kasi, akyat sa tubigan. Punta ng bangko. Ano yun? Magkakarga daw nga kami ng mga Oo. tubig. Tapos magtatawag sa labas, kala mo makikailangan, ituturo yung mga gamit ko. Ano to? Ba't nakalagay ito ganyan? Bakit ganito? Ala! Yung mga gamit sa bahay. Bakit nandito yung mga damit mo sa ganon? Ay, Tapos ako wala na ako. Hihinga na lang ako ng hanggang paa yung hinga ko. Ganun talaga, day. Hugot na. very very wifey yung peg. Alam mo naman, mga ex. Pero bago tayo pumunta dun sa wifey, balik muna natin sa medyo college days, no? Ano yung eksena, gusto natin, etong dalawang to, you guys, can you bring us back to your college days? Yung unang pagsalta mo sa Ateneo, ikaw naman from Lasal, ano yung na-culture shock ba kayo as a student? Masaya ba dito kasi walang uniform, ganyan. Dito maganda dito kasi madaming mga puno, ganon. Anong mga memories nyo pagdating nyo sa Lasal at saka Ateneo nung college kayo? Gusto ko yung parang excited si Ate Pao. Oo, parang excited siya. Walang aircon sasagot sa na ako, let's go. amin. Pero madami kaming puno. So, sa Lasal naman, may aircon sa amin. Wala kaming party. Wala Pinapaka uniform. kami lagi. Galawa. Diba? May diet. Diba? Actually, nag-exam ako sa Lasal. Ah. Diba? Doon, I think, May nalaman kayo. St. Yeah. Andrews Building. Yes, Kaya, sobrang doon- lamig. So, hiwalay siya sa campus. Correct. Yun pa lang di ko nagustuhan. Sabi ko, Ang hindi ko layo. nakita yung campus ng Lasal. Yun sana yung opportunity ko. Kasi Hindi sabi mo ko, alam. Kasama na yun eh. Yun na Buong yun street na yun. Campus na yun. Pero hindi ko na, yun na ba yun? Yun na yun. Hindi pa ako nakakapasok ng ano May eh. kasama yun ng mga Kasama dumadaan. yun. Yung mga dumadaan, yung mga vendor dun sa gilid. Bayad yung mga yun. Yan May yung pwesto campus talaga nyo. sila. Kasi nagpunta rin ako sa gym nyo. Hiwalay din siya. Yes. Campus experience na yung buong street na yun. Oo, te. Alam mo, Yun na yun. lamig ng aircon. Hindi ako makasagot. Ganito ba kami pag mag-aaral ako? Taga UP. Oh yes, nung nasa UP ako, naligaw ako. Dating ko doon. Nagda-drive ako, sabi ko, saan ba yung building ko? Hindi ko pa alam yung tawag sa mga building namin. Basta yun na yun. Hindi ko kasi, wala naman nakalagay ng mga pangalan. Puro Yeah. may statwa lang, tapos yun na yun. Statwa. Oo, day. May statwa or hindi kaya yung parang mga kalumang poste gano'n, na Yeah. parang post office, parang gano'n. Hindi ko nahanap yung building, absent ako. Oh no. Kasi first day talaga hindi ko mahanap yung mga buildings, pawis na pawis ako. Siyempre, naman yun kasi naglalakad. Pero nagda-drive ako. Dahil napunta ako sa kagubatan ng UP. Hindi ko alam paano ako makakalabas. Napunta ako sa science, ng UP. Pero maganda yung campus. Maganda. Diyos ko, day. Ang Sobra. ganda. Tsaka malaki. Yun naman ang gusto ko din Yes. sa campus. Yung malaki. Si Ara, from Pampanga, Yes. napunta ka sa Lasal, hindi ka ba na culture shock? Medyo. Pero, hindi. Sa totoo lang, di ko na-imagine din na magma-Manila ako para maglaro Oh, or okay. college, ganyan, and mag-aral sa Manila. So, yun. Nagka-opportunity lang. Paano ka pala na recruit? Na-scout lang nila Coach Ramil. Okay. Kasi Sa- nung high school ako sa AUF, Pampanga, sumasali kami sa Shakey's dito pa sa Manila. So, dumadayo pa kami every weekend. Mm. Nakakalaban namin yung Lasal Zobel nun. Tsaka UST. Hope, yung mga yon. Tapos, yun nandun si Coach Ramil, na-scout ako. Doon lang nag-start. Pero, actually, kung iisipin kong maglalaro ako sa Manila, gusto ko mag-tryout sa UST. Okay. Kasi, nung time na yun, nanonood Yes. ako sa inyo, Lasal versus UST yun. Idol ko Grabe din yung ka mga naman nasa sa akin. UST eh. Pati sa Lasal. Ganda ka. ano sa time inyo? nyo. Time ko? Time nyo, oo. Ano yung timeline natin? So yun, naging interested ako sa UST pero since nagka-chance ako na opportunity ang binigyan na ako na-scout na ako ng Lasal, nagtuloy ako doon. And yun di na lang ako nagpadala dun sa
culture shock na ano. Basta Oh. kung ano lang ako. Focus ka Hindi lang go. sa... Oh. Sobrang Focus exciting ng boy ni Ate Aran. Pero As talagang in, mo siya kung kalma. anong first sport niya. Ano first sport mo? Basketball. Ay, same! Di ba? Ah, di ba? Hindi ka malata sa kanilang dalawa, no? Hindi malata. Oo nga eh. Basketball. Same. Talagang halata naman din talaga sa inyo. Halata ba? Pero si Ponggay kasi, galing to sa UST. Oo nga, yeah. Then, Ano nakalaro pa ata kita nung high school. Oh, ako. ano ang kwento doon? Galing ka sa UST, tapos paano ka napunta sa Ateneo? Secret. Joke lang. Dahil sa ate ko. Pero, naisip ko rin na maghiwalay. Okay. Para magkaano kami. Kasi yun yung time pa namin sa basketball ng UAP. There was the Jeron and Jeric rivalry. Ay, Kasi oo. different schools. Correct. So parang yun yung gusto ko talaga. Sinabi ko talaga sa parents ko na, stay na lang ako sa UST. Kasi, I mean, I know the program. Kilala ko na rin yung mga players. Tapos sabi ng mami ko, ay wag, hindi yan gagana yung mga Jeron Jeric thing na yan. Like, mga Oo. babae kayo, kailangan magsama kayo. Hindi maganda Oo. nag-aaway kayo. Ganon. Mm. Tapos ginamit niya example. Tingnan mo yung mga Santiago Sisters. Yeah. Diba yung mga ibang magkakapatid, saan sila pumupunta. So, kailangan sumunod ka sa ate mo. Pinupush ko talaga eh. Gusto ko nun eh. Maangas nun eh, di ba? Ano tayo, maglabanan kami dun sa net. Gusto na talaga niya yung may komprontahan sa net eh. Idol kita Beast eh. mode siya eh. Ay, Kaya nandito tayo sa Beast Mode Podcast. Yes. Right. Pagpasok mo sa Ateneo, sino yung coach mo? Si Coach Tai. Si Coach Tay naabutan. Akala ko si Coach O. Wala. Ano nga yung Galing. favorite line ni 3 Coach years. Tay? Happy. Happy. Bakit hindi Heart naman parang strong. happy yung tono? Ganun yung tono niya. Happy. Pongkay. Oh, happy. At least kahit pa paano matutuwa ka talaga, marinig mo lang yung tono ni Coach na Oo, gano'n. minsan narinig ko, Pongkay, you want power. I give you power. Ayun. Nandun siya. Like sa mga games natin, nandun siya. Okay Oo nga, lagi ko siya no? napapanood. Okay. Ay, lagi ko siya nakikita doon. Dumadaan. Nahiya nga kay Coach Tay eh. Wala Why? lang, nahiya lang ako. Akala ko may experience kayo Wala together. Okay siyang coach. Ano namimiss mo sa kanya? Yung one man niya. Grabe. Wow. Namimiss mo yung one man. Hindi, yun lang yung naalala ko eh. Lagi kayo may one May man. ano eh, post-traumatic stress disorder. Oh my God. Parang ano namin yun eh. Parang everyday mag-one man ka, gano'n. Nasa program. no. I-share Tapos natin may sa kanila, takbo. ano yung one man? Ang Oo. one man, ano, Sa mga hindi nakakaalam. kailangan makuha mo yung mga bola ng coach kahit saan niya itapon. Tapos dapat walang babagsak. Kumbaga, lalagpas pa siya ng volleyball court. Tapos Okay. kailangan, you're the only man on the court. Tapos yung mga kasama mo nandun sila sa gilid, nag-cheer sila. Yes. Oo. Pupuli sila ng Papanoorin bola. ka lang. Mostly, hingal kabayo talaga yung one man na yun. Kaya para siyang parusa. Mm. Speaking of one man, isa pa may kilala akong mahilig magpa-one man. Yes, agalang. May na-experience kang ganyan. Oo. Kay Kung Coach kayo, Ramil? Kami tawag namin doon, vitamins. Yeah. Vitamins. Vitamins. Sa amin na tawag merienda. Ang So, one man, tinatake mo rin everyday. Every day. Grabe, yun yung uso talaga dati. Grabe, no? Pag Oo. sa inyo talaga vitamins yung mga syala, sa inyo kasi merienda lang yun. Wala kasi kami vitamins. Iba pala yung Merienda term lang. ng ano, Sa inyo, university. merienda. Wala kasi kami vitamins sa inyo. Charot. Very well fed naman kami doon. Bumawi. Yes, may gatas doon nga ako nag-75 kg. Dami kong gatas every day. Oh my gosh. Tinanong natin si Ponggay kanina, ano yung mga na-miss niya kay Coach Tay. Si Ara, tanongin natin, ano mga na-miss mo kay Coach Ramil? Yung ganun din, yung pagalit. Namiss mo yun. Namiss mo. We. Iba kasi pag nagagaling sa Lagi kanya ka ba di ba? napapagalitan? Sakto lang. Sakto lang. Usually, ano yung mga galit. pagalit? Wala, yung mga konting corrections lang. Ganun. Pero Konti lang yung super. correction sa youth eh. So, no. Konti lang yung correction kaya Diyos talaga to sa Tiara. Ako hindi. Ano lang Diyos talaga. talaga to eh. Iba yung pinagdaanan mo sa pinagdadaan. Okay lang, pinagdadaan. Hindi kasi kung makita mo siya sa training, never siya nagre-reklamo. O, totoo naman. Nakita ko na rin siya. O, teammate. Tapos, Wala, yun. Kasi best effort lang din kasi talaga ako lagi kapag sa training. So, siguro nakikita nila yun. Kaya medyo mas less yung corrections or what. since natakal natin yung college days, tsaka yung mga coaches, baka meron kayong most unforgettable
wins and mga losses na na-experience nyo nung college days, ano yun? Kung meron, tag-isa. Ako yung loss, alam mo na. Alin. Ay, ako hindi pa. Share mo. Oo nga, ako din eh. Yung last lang year mo. Oh, makamayak ako. Oh. Sure. Okay lang, may tissue ako. Ano yun, season? 76. 6. Oh, 6. Kasi yun yung Oh. pang forfeit dapat namin ni Lasal. Tapos, ang ganda ng run namin eh. Sweep Sweep yun. kami. Sweep. Tries to beat tayo, di ba? Yes, Final. tries to beat. Tries to Natalo beat, imagine, sila. tries beaten kami. Tries beaten kami. Di ba masakit yun? Masakit yun, ha? Tapos sweep nyo lahat, no? Oo, Sweep nyo yun. lahat. Parang Correct. nangyari na rin sa amin yan nung NU eh. Parang, natalo kami. Sila pala. Ha? Huwag ko Line na up ka alalahanin. doon. Hindi ako Wait, so, kasi ako nakapaglaro, kalaban, di ba, nung college. Kailangan nyo lang sila talunin isang beses. Ganon. Hindi naman. Dalawa. Dalawa pa rin. Uy, siko ko naman, Sorry. sister. Hindi ko kinakaya Ayun, ng mga Lasal side at ko. Ateneo. Yeah. Tataklo. 2 out of 3 dapat. Ganon. Pero may extra lang kami isa kasi. Sweet kami. Wait Parang lang, high school sister, pa ha? ako nun. Oo. High school pa ako na nanonood. Ano lang ako nun? 7 year lang ata ako. Ay, 3rd. Ayun. Teka lang, natatawa ako dito. Sister, mas ganyan yung suot mo. Gumit mo ganyan. Tinawag niya ako sister. Anyway, go sis. Go sis. Wait lang, tinatawag mo akong be. May one time, tinawag niya akong na. Ayan. Ma. Talaga naman. O, syempre, nasa ano kami. Pagpasok niya, ano nga? Anong nak? Be, okay ka lang? Sige, ma. Sa Si akin, mother. baliktad. Sa akin, tinatawag niya ako, ma. Ano na? Napapagano ka, ma. Sino? Si Cindy. Tapos baliktad. Mama ka Sa pala mama eh. niya naman, natatawag niyang mahal. Rumble na. Okay, so may discussion kayo kanina. Habang tumatawa kami, ano yun? I-share nyo naman sa amin. Tinatanong ko lang kung yung loss na yun, kung sino yung kalaban. Ateneo. Ateneo. Lasal Ateneo yun. Mayabang ka na ngayon, tipo. Hindi, So, kasi- i-share mo yung iyo. Share mo yung iyo. Yabang High school kasi ako noon. So, di ko Ah, maalala. diba? Diba? Sinabi pa yung masyado high school siya. na-expose yung So, ano. ano pinapalabas mo? College ako noon, high school ka. Elementary ka? Tama. Tama naman din talaga. Uy, hindi naman. Mga first year high school. Mag-high school. Elementary ka talaga. Huwag ka nang ano yan. 9 years ang agot natin. Bars. Boobs. Anyways, love wins. Boobs. I'll go. Hindi ko maalala yung loss. Ay, taray. Unforgettable kasi. Hindi to magpapatalo. So, kinalimutan mo na yung mga loss. Tinatry ko kasi mag-move on eh. Hey, okay. atake show. Siyempre, yung mga loss na naisip ko yung nasa pros ngayon. Basta naabutan ko to, tapos di kami nananalo sa kanya. So, Pero mayabang ka na rin ngayon, si nanalo Ara. ako Hindi ko nga sa maalala. Wala na against sila. Lasal, wala na si Ate Ara. Si Ah. Des Cheng na lang yung na Tsaka iwan sila doon. Aduke na yon yung Yeah. batch. And then yung batch mo was with Dina. Dina and Maddie. Si Maddie isang batch ahead sa amin eh. okay. So kami lang ni Dina. Dina and Wala Kat. kayo? Si Kat, Si Kat. Ay, ano, then. hopper batch. Kabatch siya si Lamadi. Okay, speaking of the pros, ang bilis mag-change. Ikaw lang yung pinakabata dito eh. Speaking of the pros, ano yung mga pinaka-memorable na games nyo together naman? Ako yung recent nung umabot tayo finals. Yeah. Oo nga, ate. Alam niyo, memorable Solid din yun. sa kanya, nag-cheer ako eh. Talaga Ano feeling na teammate. sinishare mo si Ara? Ala! Tiara, ano talaga? Hindi, katabi ko si Ate Cindy nun eh. Sabi ko, Tiara, mamaya ka talaga sa kikis kita. Si Cindy, mamaya ka na. Ako muna. Sabi na si Ate Cindy, mamaya ka na. Ganun. Pero joke lang eh. Siyempre, una ko Kinikilig. Ang dami kinikilig kaya kahit mga ano, no? Oo nga. Sabi nga, Boskies. sabi pa nga ni Ate Shaya, hindi pa ikaw, si Za daw muna. Oo. May nauna pa sa pila. Actually, nung nakaraang araw, kasama ko si Tots. Okay. Sa nagkwentuhan kami, nag-congratulate sila, ganun. Sabi ko, uy, napanood ko yung yung podcast mo with sila Gemma. Sabi ko, uy, yung haircut, blah, blah, ganun. Tapos sabi niya, ang galing ni Ate Ara. Gumano, nagigil siya. Sabi ko, atake din to. Sabi ko, mga Te, broskies talaga, ano, no? Grabe. Kung may gender Kinikilig. bender, no? Pati yung yung binend mo palalo. Nabengbong. Ano, bengbong? Bengbong yung tawag mo doon? Sobrang nabend eh. So, nabengbong. Wow, baka talaga ate. Pati yung mga band na nga, tong sila za. May pila, no? Oo, ang Okay. dami. Si Jasmine. Oh, Ano mo pati sasabi si mo pag Jasmine. mga ganun? Natatawa ka Wala, ba? natatawa lang ako. Talaga? Nahihiya ako actually.
Hindi ko alam kung anong irera ako. So, itatawa ko na lang. Oo nga naman. Okay, so going back, ano yung Unforgettable. Finals. yes. Yes. The pros. Last Oo. Finals, yung- syempre, first Sa cherry. time. moment. Yung moment. Pero about kayo sa old team nyo, sa former team. Ako, sa old team, ang dami kasing, too many to mention eh. Pero yung sa akin, yung sa Araneta, yung battle, yung last match natin against Signal na sa Araneta na nakasealed tayo na pasok tayo sa finals. Yung Cherry. semis. Semis. And this is your old team. Cherry. Sa Cherry. Na with Cherry. Ah. Kasi parang, tagal na namin pinag-usapan na nakakamiss maglaro sa finals. Tapos yung moment na yun na ano tayo, Oo nga, grabe yung yakap mo nun slow. Yeah. Siyempre, last point ka nun eh. Proud mother ako, no? Yeah. Divine. Tapos ang dami nag-perform. Yeah, Off the maganda. bench. Correct. Like everyone wanted it. Which is good sa team naman. Kasi, miss kami ni Ponggay kasi parehas kami ng position. So, pag ako tsaka si Aimee yung first six, siya and the rest, baba. Pero anytime na magsiswitch kami, like, siya ipapasok over sa akin, 100%, 101%, trust talaga sa isa't isa. And parang, alam mo yung feeling na, okay lang ako, kasi alam ko ikaw, kaya mo mag-fill in, ganun. Actually, yes. Kapag nanonood ako, whenever somebody fills in the position of somebody, like ikaw papasok or si Baby papasok, nagde-deliver eh. Yun ang maganda kasi naiiba yung timpla and nagiging successful yung gusto mangyari ng coach. Okay. So napapakita nyo na you guys, kahit di kayo maglaro, kahit di kayo unang salang, reliable kayo. May lalim na yung bench. Ano mo? Yun yung mahalagang importante. Charot. Mahalagang bagay sa isang team. Feeling ko kasi pag hindi ako nakapag-perform, parang na-let down ko si Ate Abby. Yun yung feeling ko talaga. Or if it's like Aimee, depende sa pwesto. Kasi parang kami na nga dapat magbabago. It doesn't necessarily mean masama yung laro nila. Sometimes it's about the connection. Correct. Sometimes it's about the vibes inside the court. Diba? Like, minsan kasi matagal na kasi sila nagsasama-sama sa training. Diba? Ilang games na, it's that group of people. So sometimes Okay. kailangan lang maiba. Momentum Diba? din. Momentum, yun. So, kami nila yun yung feeling namin. Parang, huy, kailangan natin galingan kasi, di ba, yun yung gusto nila. Like, hindi natin sila pwedeng i-let down na. Di ba? Gusto ko yung sinabi nila nung one time, yung parang, yung palo ko na yun para sa inyo yun, yung mga nasa bench, ganun. So, may ganun usapan may ganun kwento dun sa team namin na dinededicate yung bawat kilos ng bawat isa para sa bawat isa sa team. Yun yung magandang culture. Yes, correct. Kasi nagkakaroon ng lalim yung bawat isa. So yung connection nyo, talagang alam yung may pinanguhugutan kayo. Tsaka ang ganda nun kasi napapansin ko, grabe, every game kasi nandun ako guys. Hindi nyo ba alam? May side hustle ako sa team nila eh. Ako doon, taga ng tubig. H-tubig. Hindi kasi, H-tubig. oo, ako nagdadala ng H-tubig sa kanila, no? The best tasting Kasi water. ang maganda, yung bench nila, sobrang taas din ng energy. Talagang pati yung mga nanonood sa likod nila, nabibingi. Oo, Oo. C-H-E-R. Why? Di ba, alam ko yung cheer nila. Kabo. Correct. Syempre, bawat puntos ni Mami, titingin ako sa'yo eh. Nakita Di mo yun? ba? Tapos gagana Talaga, ako. nagaganyanan kayo. Oo, aapiran ko pa yan. Gaganon ako. Oo. Tapos, gagano pa ako. Alright. Huwag kang galigin. Ikaw naman, thank you But anyways, alam naman natin na tong dalawang to, hindi na may kakailan na superstars ng volleyball. Yes. Pero, gusto ko lang malaman, kami ng Baby, syempre, gaano kalaki ang binago ng volleyball sa buhay nyo as individuals? Kasi, kunwari, madaming nakikinig sa atin, mga bata, mahilig mag-volleyball. Syempre, ngayon, dahil mahilig na volleyball, maingay na ang volleyball sa bansa, madaming mga bata dyan nangangarap sila. Pero tayo nung nag-start, or kung kayo, nung time nyo nag-start kayo, yung volleyball parang laro-laro lang di ba? Wala naman kasing professional league na meron dati na meron na ngayon. So yung mga bata, pwede na sila mangarap na, gusto ko maging professional athlete, volleyball player. Kayo nung bata kayo, musmus kayo, walang ganon.
Pero ngayon, you're living the dream. Ano ang pinakamalaking binigay at binago sa inyo ng volleyball sa buhay ninyo? Ever since high school, scholar ako. Okay. High school pa lang, scholar ako, college. So, ang laking ginhawa tsaka sa tulong sa family ko na hindi na nila iisipin yung tuition ko. Tsaka nakakapag-aral ako sa magarang paaralan. Yes. I mean, AUF ako galing, Lasal. Siyempre, parang Lasal nga, hindi ako makakapag-aral doon kung hindi ako scholar. Mm. Ganon. So, malaking bagay kasi hindi lang sa money matters. Mm. Siguro yung sa volleyball mismo, yung discipline. Kasi kapag athlete ka, student athlete ka, ibang disiplina yung makukuha mo dun eh. Kasi hindi mo naman pwedeng pabayaan yung dalawang yun. Mm. Tama. And ngayon, hanggang ngayon, athlete ako, professional athlete. So, yung disiplina bit-bit ko mula noon hanggang ngayon. Kasi, una-una, itong physical yung ano natin, yung puhunan. So, kailangan hindi ko pabayaan yun. Tapos, siguro yung malaking nagbago rin sa akin ngayon, humaharap na ako sa camera or nagsasalita. Siguro kung hindi ako napunta sa volleyball or what, wala. Siguro wala ako talaga sa SOCMED or anything. Parang hindi ko rin naman na-imagine yung sarili ko na mag-socialize. Mm-mm. Hindi rin kasi ako ganun tipong tao. Hindi kita kakausapin hanggat hindi mo ako kakausapin. Hindi sa magtataray. Pero hindi ako magaling mag-open up or mag-start Ng conversation. Oo, Ang ng tawag sa'yo, conversation. inverter. Introvert, guys. Introvert. Sa mga hindi nakagets. So, yun. Yun, bukod sa disiplina, pero parang mainly yun eh. Yeah. Katuparan ng pangarap. Parang isa na din tong way, dahil binigay tong talent sa akin eh. Parang isang way to para mag-inspire sa mga, kung hindi man kabataan, basta sa mga tao na nakakakita na kung anong magandang naidulot nito sa akin, tsaka kung anong nabibigay ko. Correct. Hindi lang sa volleyball, pero syempre yun nga, yung progress, yung step by step na pinagdaanan ko. Parang yun nga, yun yung way para kung may matututunan sila sa akin, dun ko lang siya mapapamalas eh. Hindi ko siya mapapamalas sa vocal or sa voice, through volleyball and sa pamumuhay ko. Yun. So, through all of the things that you've been through, how important for you is yung peace of mind as an athlete, as a person? Ayun, isa yun. Hindi lang physical, yung mental tsaka emotional, kailangan stable. Hindi lang stable, that healthy. Kailangan yun din yung pinanghahalagaan mo. Kasi, Tama. mahirap kumilos kahit saan bagay naman. Parang mahirap kumilos kung wala kang peace of mind eh. Totoo. Pero yun lang, mas mahalaga na kasi kakilala mo sarili mo. Kasi doon naman magagaling yan eh. Regardless kung anong marinig mo, makita mong negative or bash. Correct. Alam mo naman sarili mo, hindi mo kailangan paniwalaan yun. Kasi mas kailangan mong paniwalaan din yung sarili mo. So, doon tayo kukuha ng peace of mind na parang, kasi kilala ko kasi sarili ko eh. Yeah, Alam doon naman ko kung mag-start ano yan ko. eh. So, I know my value. May Ganun. self-worth pa din. Yes. Yes. Diba? Kayo Sabi naman? ko sa'yo, marami kayong makukuha kay Ate Ara. Marami ba yun? Correct. Oo. Parang you're so humble, di mo alam kung gaano ka, marami ka talagang nai-inspire at. Totoo. Kaya ang dami mong Ang dami ang dami mong supporters. Yeah. From mula noon hanggang ngayon. Di ba parang, to think ko nga lang walang volleyball, hindi siya parang, introverted siya. Pero ang dami talagang nakatingin sa'yo. Or like, Yes. naglo-look up sa'yo. Correct. Buti na lang nabigyan ako ng talent. Correct. Yun lang din. Sa'yo naman, binibini. Binibini. Siguro yung sa akin kasi parang, di ko kasi alam na pros din sa volleyball. So, growing up talaga, pinagsabihan ako ng parents ko na, you need to study well para maganda yung trabaho mo. Siyempre kasi pareha silang nagtatrabaho sa corporate world, like, alam nila yung buhay na gano'n, na parang hindi ka mahirapan, gano'n, kailangan magsipag ka sa school. Okay. Yung volleyball, parang it's just there because we want you to be with girls, to be in a community. Gusto talaga ng dad ko na expose ako sa sports. So, before volleyball, nag-swimming ako, nag-tennis ako, all kinds of sport. Nag-soccer pa ako. So, pagdating na, kaya nga nung pandemic, super happy ako kasi
I can still continue my passion. And then naging trabaho ko na siya. So I don't have to like figure out what I want to do because I'm doing something I love. Yes. Diba? It's not like, ano pang gagawin ko sa buhay ko? Yung advice nga nila is, work will not feel like work if you love it. Diba? Yes, Yung mga correct. everyday, yung mga may 9-to-5 jobs, alam nila yun, diba? Parang nasa cubicle, you really have to love what you do. Or find a way to love it. Eh talagang love na love talaga natin yung Yes. sport. So, Totoo. even if it's so tiring and everyday, Totoo. kailangan gumising ka na ng 5 a.m., kailangan mo matulog na maaga, it's part of the journey. And Yeah. super blessed pa rin. Kaya nga, actually, I'm getting goosebumps kasi parang sinabi sa akin ni Ate Abby na, alam mo anak, everyday I'm just grateful that at my age, I'm still playing like this. Kaya pag napapanood kita, talagang nai-inspire ako. Even Ate Ara, like, if you want to play, it's just for fun. Tsaka, Wala namang pera. Ang daming pumapasok na new generation. Yung mga bata, syempre, Oo. kailangan mo pang makipagsabayan doon para manatili dito sa Correct. industry natin. So, maraming factors. So, yeah, grateful yun yung ano. Yes. Perfect Very term. consuming din kasi yung sport na, like any other sport naman. Talagang kakainin ka niya mula hanggang, oo. Medyo nandun na sa anak ko eh. Oo. Talagang consuming kasi buong araw, halos buong araw. Oo. Ano eh. Tsaka binibigay mo emotionally, dun. mentally, talagang mapipiga ka eh. Lalo Yeah. pagka sobrang pagod mo. Naku, lahat maapektuhan. So, bakit ka naiyak? Hindi kasi, ano yan, talagang, uy, gumuguhit. Ako nga din gumuguhit na kanina habang nagsasalita ako eh. Paano bang term doon? Parang trigger point ko yan eh. Everyday talaga. Thank you, Lord. Kasi tama, kasi yung sport natin, hindi mo alam kung hanggang kailan ka makakapaglaro kasi any moment, pwede ka ma-injure. Katapusan na ng career mo. 'Di ba? At this age, at 32, lagi ako nagpapasalamat kay Lord. Thank you, Lord. Nakakalaro pa ako. Nakakatalon ako, nakaka-roll ako sa floor, nakaka-dive ako, nakakapasa. Lahat, nandun pa. So, yun lang. Doon lang ako lagi nang gagaling. At yan yung pinanghuhugutan ko na ngayon kung bakit ako nagpapatuloy. Kasi, hanggat kaya eh. Binigay ni Lord sa akin. So, yun. Push na lang push, diba? Yeah. So, I'm the living proof. At marami pa kaming mga mas matatanda pa sa volleyball. Hindi lang ako. Hello. O, hindi lang si Baby yung lola na ako sa okay. volleyball, no? Ay? Madami, sorry. Parang malakas yun. Madami pa naman. Pero, sila din kasi nilulook up ko din. Like, yung sila Nang, Aisa, sila Ate Rachel Dakis. Pinangalala na talaga. Ate Chi, Ate Chi, diba? yeah. Sa kanila ako nakatin, parang sila nga kayo pa nilang maglaro. Wala akong rason para Uy, sobrang idol Ate Chi. diba? Diba? Legend yan. Wala akong rason para magreklamo. So talagang thankful ka lang lagi at maging grateful ka lang talaga lagi kay Lord. Kasi sa volleyball, madaming pangarap ang natupad. Yes. Alam niyo yan. Thank you, Lord. Water break! Dago Chika, Insider Scoop, at Game Day Kwento. Lahat yan, dala ng Sports Plus. Service error? Di uso rito. Laging ace sa sports content. Visit sportsplus.ph now. Like, comment, and subscribe para laging mainit ang laban. Dahil nga, beast mode tayo dito, syempre hindi naman pwedeng walang komprontahan o kaya konting bangayan, no? Yan. Fighting. So, ang topic ngayon ay, kapag ba nagba-volleyball, kakalma o kakaldag? Meaning, kalmado lang ba tayo or marami tayong energy? Alright. So, para sa side na yan, sila ang team Kalma. Kalma. Dito sa side na to, tayo ay team Kaldag. Beast mode. Rar. Ayun naman si, kalma. Bokal. Kanta ka nga. Yung kalma. Yung pampakalma. Sige. Defend yung muna yung sa inyo. Hindi, kalmado talaga kami kasi pogi kami. Dapat kalmado lang. Wow. Okay, panalo na sila. Hindi, anak. lang kami. Kakaldag tayo. Gusto natin yung kaldag, di ba? Yeah, go. Bakit? Hindi, dapat kumaldag tayo. Pag naglalaro, kailangan may energy. Ah, So, ano to? taga-agree.
Taga-agree lang kami pareho. Go, mami! O bakit? Go, Pogi! Oh, bakit? Ha? Ayaw Teka, naman. oh, bakit lumaban ka? Kasi kalmado nga lang tayo. Yes, kasi Setter Pogi. tayo. Ay, joke lang. Kasi Hindi. Pogi ka. Pogi kami. O tsaka setter kasi kami. So kailangan, kami, Kami. ako pala, setter kasi kami. So kailangan kalmado lang kami. Kasi pag nararatatat kami, ratatatat din kayong lahat, di ba? Ganun-ganun kayo. Tapos, shoot. Eh. Parang basketball na yun. Iba pala, sorry. Sa atin, anak. Kaya kami, dapat kasi pag kaldag ka, ibig sabihin, maingay yung kagandahan natin. Yes! Kaya tayo, kaldag. Grabe, ang lakas nung yes. Oh, May ambag. ako eh. Wala kami sa Wala. sa Pogi. Yes. So, maingay yung kagandahan namin. At saka maglalaro ka, tapos kakalma-kalma ka. Ano, matutulog ka na? Yes. Di ba? Dapat gising na gising. Yes. Paano ba dapat? Para- Pag nasa harap ng net. Yan. Right. Ganun ganun eh. Tapos, Oh! Ganito Aldag. siya eh. Ganito siya. Eh. Oh, pag talikod na talaga, rawr! yan. Tapos na-hype kami. Oh. Ay, ikaw Diba? paano? Hindi kasi ano kami, ganun lang oh. Ah, Kalmado lang talaga. Siyempre, may ganun ba eh? Para iba na yun. Di ba kaya? Iba na yun, be. Para iba na yun. Hindi kalmado lang kasi kapag ka drop. Paano yung moves niya, Ana? Pag siya yung points, paano yung Hindi kalma? nakaganon lang siya eh. Walang sound. Kaya pala Hindi, kalma. walang sound. Hindi pa yung convincing eh. kasi kalmado nga lang dapat. Siyempre, as a setter, kailangan, decision maker to eh. Kailangan kalmado lang yung isip niya para makapag-discard siya ng tama. Eh, ikaw, as a As spiker. a spiker, syempre, kailangan kalmado rin ako para alam ko kung saan ko dadali yung bola. Opposite kasi kami. Pagka, ang Kadayago gusto lang yung kami. energy namin Ah, nagko-connect oo nga, no. pa ganun, no? Kaya nga eh. Sige, doon na nga lang din tayo. Hindi, kasi kapag kalmado, di syempre paano nahahype yung mga kasama niyo. Correct. Ma-hype siya sa point. Hindi. Pag nakuha mo Talagang- yung point na yun. Dapat kalmado kami. Kasi pag kalmado kami, pag kala tayo energetic, edi sumabog tayo, di ba? May sarili siyang sound system. Pakulahin niyo siya yung Bak- tas sa mo. Ako para sa akin, kasi middle kami eh. So, kailangan namin mag-ingay. Lalo na pag nasa harap kami ng net. Talagang sinasabi natin yung May interpreter ka, no? dapat sinasabi mo kung sino yung mga maglalaro, sino yung anong play na to, iikot yan, gano'n. Gano'n, kaldag. Yan, ganyan. 2 spikers, 3 spikers. Yes. Hindi. Talagang dapat kalma lang. Tinan mo, kayo. Pawis na kayo, oh. Kami, pogi lang. Pag crucial point, kakalma ka lang. Oo. Siyempre, crucial nga eh. Kalma ka lang, di ba, te? Pwede naman, pwede namang energetic ka pero may calmness pa din naman sa'yo. Yeah, I think Yes. kailangan magsama na tayo. Nag-yes Kailangan na balance. 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 Tama. Isipin mo kung nagsama tayo. Energetic, pero ano ka? Yung inner state mo, kalmado ka lang. Pero sa labas, "Rrrr! Crucial point! Na momentum na, nasa amin! Focus. Focus! Ganun dapat eh. Nag-content kasi ganun. Slow mo yung bola. Ano? Oo eh. Okay. Sa amin kasi ganito lang eh. Come on. Ganyan lang. Kasi nga, Totoo. Kalma. pogi lang. Legit nga. Kalma. Di ba, te? Kasi nga, Totoo naman talaga. Sila na yan. pogi lang kami. Ganun talaga, ano lang kasi kami, nonchalant. Lansel. Mga nonchalant kasi kami. Kailangan ano lang, ganun lang. Hindi, nag-iingay din yan si Ake pag naglalaro, di ba? Pag nakita niya maganda yung set. Mm. Yun! Ay, Kalma ba yun? Kalma ba yun? Kalma lang. Yan. Ganun lang kasi. Ay. Oh, yan. Yan. Ano kasi kami? Yung akin kasi isang exclamation lang. Sa inyo kasi ang dami exclamation point eh. Mga 5. Nan! Akin isa lang para kalma Ganun yung lang. inyo eh, parang nan. Parang motor. Motor na. Oo, sa amin, nan. Nan. Ano kami? Riders lang. Ganun. Sige, tingin ko kasi personality na natin. Yeah. That's the way we play. Mm-mm. Ayun yung style of playing natin. Kami, kung gusto namin kumaldag, hayaan nyo kaming kumaldag. Oo, kayo na yan. Kung dyan kayo Energetic effective. kami. Correct. Yes.
Kayo? Na-try ko na rin kasing kumaldag eh. Hindi siya effective sa akin. Dapat, kalma. Oh, kalma. Oh. Yo. Baby, kalma. Hey. Uy. You can spell. You can spell kalma without kal. Never mind. You can't spell kalma without kal. Alright. Yeah, di ba? Water break muna sa kwentuhan here sa Beast Mode. Hosted by Chakal, Abby Maraño at Camille Cal. Powered by Sports Plus. The official gaming partner ng Philippine Olympic Committee. Kung nag-e-enjoy kayo, don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kayong una sa matinding balyahan namin ng mga episodes. So first of all, Ate Ara, Pongs, thank you so much for really making time na mag-guest namin kayo dito sa podcast na to. Very grateful kami niya. Yes. Super. Kaya naman, bago nyo kami lisanin dito, meron lang akong isang question na pahabol sa inyo. Kung meron kayong mensahe sa mga young selves nyo as young Pauline at as young Ara, ano yun? Luktor et emergo. Ano yan? Wow, yun. Meaning lang, I struggle but I survive. Oh, yeah. Wow. Nice. Yun. Nice. Here. Yun Ganda ako. mo. Okay. Wala na. ka nun, te. Latin. Porque contigo, yes, na lang sa'yo, te. Kesera-sera. Despacito na lang sa'yo. Siguro kay Little Pongs, alam ko nandyan ka pa. So, take it easy and wag kang masyadong hard sa sarili mo. And sana I'm making you proud. Every day I will do my best to make you proud. For sure, proud na proud yung mga young Pauline at young Ara sa inyo. Proud ka ba? Kayang Ara. Proud ka ba kay young Ara? At saka sa now Ara? Na. Yeah. Thank you so much, guys! Endgame na mga ka-Beast Mode! Salamat sa pagsama sa panibagong set ng mga kwento, laban, at sports chika na walang kapantay. Kung bitin ka pa sa thrill, huwag kalimutang bisitahin ang sportsplus.ph. Dito sa Sports Plus, lagi may bagong laban at exclusive insider scoop para sa mga tunay na fans. Like, comment, and subscribe para ikaw ang unang makaalam sa mga susunod na episodes. Kita kits! Salamat sa panonood ng Beast Mode. Kung na-enjoy mo ang episode na to, may mas marami pa kaming kwento ng sigawan, asaran, at kulitan dito sa channel. At syempre, huwag kalimutang mag-like, comment, at subscribe para ikaw ang unang makakita ng bagong Beast Mode drops. Follow na rin kami sa socials. Daming behind the scenes at bonus clips na papangka sa feed mo. The views and opinions expressed by the hosts and guests are their own and do not necessarily reflect those of the platform. This podcast may contain mature themes and discussions. For full content and updates, visit sportsplus.ph. Gambling can be addictive. Know when to stop. For 21 years old and above only.